Philippine National Police, pinag-aaralang sampahan ng kaso ang dating pulis na nagpanggap na nagbitiw sa serbisyo kasunod ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay niyan, narito ang mga balita sa pag-uulat ni Bombot Kelly Cordero. Pinag-aaralan na raw ng Presidential Security Command kung sasampahan ng kaso ang mga dati nilang miyembro na patuloy umanong ginagamit ang kanilang uniforme at nagpanggap na nagbitiw sa serbisyo kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa Philippine National Police. Ang mga kumalat na post online hinggil sa pagbitiw umano ng ilang pulis sa serbisyo at miyembro ng PSG ay itinuturing ng PNP na pagpapakalat ng fake news. Dahil hanggang ngayon, wala raw silang natatanggap na resignation mula sa kanilang hanay bilang pagsuporta at katapatan kay former President Rodrigo Duterte. Ayon kay Police Regional Office 3 Regional Director at PNP Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ilan sa mga vinalidate nila ay ang kumalat na post ng isang babaeng pulis. Ayon sa PNP, napag-alaman nilang matagal na itong nag-resign at ng ibang bansa kasama ang pamilya. Habang isa namang nagpakilalang miyembro ng Presidential Security Group, napag-alaman din nilang matagal na rin daw itong discharge sa serbisyo. Partikular po dyan, yung babaeng pulis na di umano ay nagbitaw dahil nga po hindi niya nagustuhan yung nangyari po nung nakakaang Martes. Nung binerify po natin yan, ay matagal na po itong nag-resign. Ibang bansa na po ito, kasama po yung kanyang asawa po na nagpapakilala na di umano ay miyembro po ng PSG na ngayon ay PSC, binerify po. And it turned out ay matagal na po itong discharge sa serbisyo. Ang pag-aralan pa nga po ng PSC, nasampahan ito ng kaso dahil sa patuloy na paggamit ng uniforme po ng PSC. Paalala ng PNP sa publiko, huwag paniwalaan lahat ng nakikita at naririnig online dahil ang iba rito ay ang intensyon lang ay magpakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Tiniyak ng pamunuan ng pambansang pulisya na nananatili silang apolitikal at tapat sa kanilang mandato. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!